Anong balita sa boxing? Eto, sa isang live ng brother coach ni Casimero na si Jason Casimero aka Kuya Lod sa Kalam ay sinabi niya na tune-up fight lang daw talaga ang susunod na laban ni Casimero. Pero hindi daw ito ibig sabihin na literal na tune-up fight. Nasabi lang daw niyang tune-up fight ito kasi tingin nila na madaling laban ito para kay Casimero. Pero kapag inilabas na daw kung sino ang makakalaban na sunod ni Casimero ay masusunog daw ang mga haters. Natingin natin nang ibig sabihin nitong si Jason Casimero ay malaking laban. Itong susunod na laban ni John Riel Cuadro Alas, angas ng Pinas. Nakapagbanggit na nga ang Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ng susunod na makakalaban ni Casimero. At isa nga sa nabanggit niya na pinagpilian pa ni Casimero bukod kay Marlon Tapales ay itong si number 3 ng WBO ranking, Australian TJ Doheny, na kapag ito nga ang makakalaban ni Casimero ay malaking laban nga dahil ito ay siguradong pang world title eliminator para sa WBO. Pero kung sakaling si TJ Doheny nga ang makakalaban ni Casimero at tingin na naman ni Casimero na tune-up fight lang ito para sa kanya, kahit na ganun sana ay mag-ensayo pa rin siya ng mabuti para maganda para sa kanya magiging resulta ng laban. Ayon kasi sa promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions na kahit daw sino ang mga kalaban na sunod ni Casimero ay pagkatapos ni Naoya Inoue kay Luis Pantera Nery sa Mayo ay ang pipiliin na niyang sunod na kanyang makakalaban ay itong si Casimero. Basta lang daw impresibo ang gagawin ni Casimero na panalo dito sa kanyang sunod na laban, na ang ibig sabihin ni Masayuki Ito ay dapat in-knockout ni Casimero ang kanyang kalaban mas maganda sa maaga pa lang. Kaya kinakailangan ni Casimero ang todo ensayo. Dahil kaya lang daw si Luis Nery ang pinili ni Naoya Inoue imbes na si Casimero na sana ang lalabanan niya sa Mayo, ay hindi daw kasi na-impress ang manager at promoter ni Inoue sa uling laban ni Casimero kay Yukinori Oguni na nagtapos lang sa tabla. Ayon pa kay Jason Casimero na hindi naman kilala ng mga haters kung sino ang sunod na makakalaban ni Casimero. Kaya kung malalaman daw nila ito ay masusunog sila. Lalo na daw kapag pinatulog ito ni Casimero ito kapag naglaban sila. Lalo daw masusunog ang mga haters. Masusunog daw ang mga inggit. Tingin nga ni Jason Casimero na hindi daw talaga mananalo kay Casimero ang sunod niyang makakalaban. Dahil hindi naman daw yun susuntok at ang magiging mindset lang daw nun ay tatakbo sa laban para makasurvive pag naramdaman ang lakas ng suntok ni Casimero. At kaya daw napakalakas ng suntok ni Casimero ay sadyang malaki daw itong si Casimero sa super bantamweight division o 122 pounds at dapat nga daw ay sa 130 pounds o 135 pounds lumalaban si Casimero. Ito ang super featherweight at lightweight division na kinabibilangan ni Gervonta Tank Davis. Kaya ibig sabihin no Kuya Lods Jason, kaya palang makalaban ni Casimero itong si Gervonta Tank Davis. Kaya lahat daw ng tatayo sa harapan ni Casimero na mga fighters ng 122 pounds ay patutulugin lang ito ni Casimero. Nasabi na rin ng kilala sa buong mundo na strength and conditioning coach na si Memo Heredia na mas malakas daw ang suntok ni Casimero kaysa kay Juan Manuel Marquez. Hinawakan parehas ni Memo Heredia sina super bantamweight fighter John Riel Casimero at 147 pounds welterweight fighter Juan Manuel Marquez. Sinabi rin ng dating trainer ni Casimero na naging trainer din ng heavyweight champion Tyson Fury at Andy Ruiz Jr. na si George Capitilio na ang lakas daw ni Casimero ay pang 135 pounds lightweight division at 140 pounds light welterweight division. Sigurado daw siya dito sa sinabi niyang ito. Kaya kung ganon at umakyat si Naoya Inoue sa featherweight division ay pwede pa rin itong habulin ni Casimero kasi pang light welterweight nga daw ang kanyang lakas ayon kay George Capitilio. Samantala hanggang ngayon ay wala pa ring official na announcement sa labanan ni Naoya Inoue at Luis Pantera Nery na balitang magaganap sa Mayo 6 sa Tokyo Dome, Japan. At ang dahilan pala kung bakit hindi pa official na inaanunsyo itong laban ni Naoya Inoue at Luis Nery ay kinakailangan pa daw nilang
kompletuhin ang mga undercard ng laban. Kinakailangan daw nila ng full details ng event at kailangan itong ma-finalize muna para kapag nag-press conference sa Tokyo Dome kung saan napakamahal ng bayad ay makakabawi sila sa maraming manonood kapag kumpleto na ang mga undercard ng laban. May bali-balita rin na iniintay dapat nila na magkasundo na maglaban sina Marlon Tapales at Janriel Casimero na gagawin sana nilang undercard para malaking tulong para makapagdagsa ng mga manonood. Kasi sikat din naman itong sina Marlon Tapales at Janriel Casimero sa Japan. Kaso nga lang nung kinausap ng Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ang kampo ni Marlon Tapales ay iba na daw pala ang direksyon na tatahakin ni Marlon Tapales. Iba na ang kanyang kakalabanin sa Mayo. Pero napapabalita din na dahil naghahamon nga ng rematch itong si Murodjon Akhmadaliev kay Marlon Tapales ay baka patulan na ito ng Marlon Tapales kasi kung talunin niya sa Murodjon Akhmadaliev ay magiging mandatory title challenger siya agad ng WBA at siya na ang susunod na makakalaban ng mananalo kina Luis Nery at Naoya Inoue. Lalo pat hanggang ngayon ay iginigit pa rin ni Murodjon Akhmadaliev na siya dapat ang nanalo sa kanilang laban. At tingin niya na siya daw ang pinakamahusay dito sa 122 pounds super bantamweight division. Kaya pwede rin silang maging undercard ng bakbakan ni na Luis Nery at Naoya Inoue. Samantala nagkaharap na nga sina Isaac Pitbull Cruz na hawak ng MP Promotions at ni current champion Rolando Rolly Romero sa isang kick-off press conference. Paglalabanan nila ang WBA Super Lightweight title na hawak ni Romero sa March 30 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. At umakyat na nga ang ranggo nitong si Mexican star Isaac Pitbull Cruz sa WBA. Number 2 na siya. Ipapalabas nga ang kanilang laban sa Amazon Prime pay-per-view. Double header sila ng bakbakan ni Kit One-Time Turman at Australian star Tim Tszyu. Tinawag naman ni Rolly Romero itong si Pitbull na hindi daw ito Pitbull kundi Chihuahua at Poodle. Buwelta naman ni Pitbull Cruz, hinahayaan ko lang na magsalita siya ngayon dahil siyang iiyak na parang Chihuahua pagkatapos ng aming laban. Samantala sinabi naman ni Kit One-Time Turman dito sa mga kalaban niya na si Tim Tszyu na kahit daw malakas itong si Tim Tszyu ay wala na daw ibang ipapakita ito. Basic lang daw ang kanyang galawan at hindi nga daw natatalo pa si Kit Turman sa katulad ni Tim Tszyu na back-footed at Mexican style ang pakikipaglaban. At itong estilo daw ni Tim Tszyu ay tailor-made para kay Turman. Nahalata naman na pikon si Tim Tszyu at binaltahan si Turman at sinabing isang clown o payaso itong si Kit Turman. Ayon pa kay Tim Tszyu na ang akala daw ni Turman ay mababago nito ang magiging resulta ng kanilang laban sa pagtratrastok nito. Pero hindi daw dahil inanakaut pa rin niya ito sa bakbakan under round 6 at ipapakain daw niya kay Turman ang lahat ng hindi magagandang sinabi nito sa kanya. At tingin natin na kaya nasabi ni Kit Turman na basic lang si Tim Tszyu dahil atras sa bante lang ang galawan nito at naghihintay lamang na may patama ang kanyang solidong suntok at kapag nayanig na niya ang kayang kalaban saka na niya dudumugin ng mga suntok hanggang sa manakaut niya ito. Pero si Kit Turman napakagalaw sa ibabaw ng lona at kung saan saan nanggagaling ang kanyang suntok at kung ano-anong birada ang kanyang ipinupukol. May mga haymaker na mga suntok siya o mga pawasiwas na mga suntok kaya magandang abangan ang kanilang laban. Matibay din si Kit Turman, hindi pa nananakaut. Isa lang ang talo na nagmula kay Manny Pacquiao at bumagsak siya sa laban na yon. At kaya pala nasabi ni Kit Turman na basic lang itong si Tim Tszyu ay dahil sa pumutok na balita dati na balitang binugbog lang ni Manny Pacquiao itong si Tim Tszyu sa kanilang sparring noon. Samantala, courtesy ng boxing scene, nag-ensayo na nga itong si Manny Pacquiao sa General Santos City para sa kanyang exhibition boxing match sa April 20 kontra Muay Thai fighter Buakaw Banchamek sa Thailand. Kasama ni Manny Pacquiao na nag-ensayo ang kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao. Ayon kay Sean Gibbons na technically daw ay out of retirement na si Manny Pacquiao. Gustong gusto daw labanan ni Manny Pacquiao si Gervonta Davis, Ryan Garcia.
Gustong gusto daw lumaban ni Manny Pacquiao sa totoong laban. Pakiramdam daw ni Manny Pacquiao na napakaganda ang kanyang kondisyon. Tama-tama naman na gusto ng Saudi Arabia na mapanood na lalaban sa kanilang bansa itong si Manny Pacquiao. At tamang-tama rin, napayag daw si Gervonta Tank Davis na lumaban sa Saudi Arabia basta bigyan lang daw siya ng 2 Ferrari. Itong Excellency Turki Al-Sheikh ng Saudi Arabia, chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia, ay gustong gusto daw nito ng malalaking event at nakakaintriga daw at masaya na laban itong malalaking pangalan na si Manny Pacquiao at Gervonta Davis. Ayon pa kay Gibbons na open daw si Manny Pacquiao sa October para labanan si Davis. Sabi naman ni Manny Pacquiao, Gervonta Davis is a good fighter at kung aakyat ito sa 147 pounds o kaya pwede kaming lumaban sa 145 pounds catchweight, wala daw problema para kay Manny Pacquiao dahil eksperyensyado na daw siyang fighter. Ano sa tingin nyo mga lods, sa edad na 45 years old, kaya pa bang talunin ni Manny Pacquiao itong face of the boxing ngayon na si Gervonta Tank Davis na isang knockout artist? Comment mga lods at pag-usapan natin yan. Australia, that's an island very far away. I did not know flat-footed Mexicans were born in Australia. Zoo? Mexican zoo, what you gonna do? I got a Mexican style. Mexican zoo, what you gonna do? I got a Mexican style, but Mexican styles are one of the greatest styles in the world, so don't be disrespecting Mexican styles. I ain't lost to no Mexican. Do your research. Watch more tape. Don't be running. Watch more tape if you want to debate. Don't be running. I have not lost to no flat-footed, slow Don't be running Mexicans. Like, okay? Don't be running like a gazelle. You just want me to stand there? Don't be Please running. Please let me beat you up, Keith. Let's go. Please let me beat you up. Middle of Can the I ring. punch you in the face? Okay, middle of the Can ring. I punch you? Please. Middle of the ring. I'll be go. right there, baby. I'll be right Let's go. there. Deal. I won't be hard to find. Beautiful.